Dito, matagal po kasi itong hindi rin po tayo nakapalagay ng ating abono sa ating po kalamansi. Kaya pag nakatikim ito mga katribya ng tubig, lalo na sa ayaw niya sa gusto, may abono siya at wala siyang abono, tinitiyak po natin ito ay mamumuti sa bulaklak. Ngayon pa lang po mga katribya, bunga pa lang po ito ng ating ulan. Ang dami na pong bulaklak na lumabas. How much more pagka yan po ay nating nalagyan ng abono. Ito na po yung ating ginamitan ng organic insecticide. Kumusta na po kayo mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating po mga bagong subscriber at sa mga suki na rin po natin. Ipakikita ko lang po sa inyo mga katribya po yung kalamansi po natin. Ito ay kalamansi kung saan ang tawag po namin ay landing landina. Parang sa isang babae, yung landing landina, alam nyo na po mga katribya po ang ibig sabihin. Makita po ninyo, napakarami po niyang bulaklak. Wala pa po tayo pong patubig dito sa ating kalamansi, pero grabe na po yung bulaklak po na kanyang inilalabas. At the same time, wala rin tayong abono pang inilalagay na ating organic. Sabihin, yung ganito po ang itsura noong dahon ng ating pong kalamansi mga katribya. Ito, basta't nakatikim po ito ng ating patubig, ay mamumuti po ng bulaklak ito mga katribya. Kung kasi wala po siyang ganong bunga, at syempre kung matagal din po siya mga katribyang nadala niya po yung kanyang mga hinog, at kailangan pa natin siyang pitasin para siya ay malaglag. Kita ninyo, grabe po ang bulaklak na lumabas. Ayan. Ito, sulit mga katribya. Ito ang maganda pong alagaan. Dahil dito, masusulit po ang inyong gamot, ang pag-i-spray na inyong ginagawa. Kapag makita natin ang dahon ng inyong kalamansi, ay natawag po natin na magulang na. Ito, yan o. Meron kasing kalamansi mga katribya, yung ating pong mga subscriber. Bakit ganon yung kalamansi? Nilagyan nila ng abono, tapos tinubigan, hindi naglabas po ng marami pong bulaklak. Ang una po natin tinanong sa kanila kung ano itsura ng kanilang kalamansi. Maitim naman ay kado yung kanyang pagka-berde. Tapos marami ikang mga talbos. Yun na po kako ang isang problema. Pagka ang kalamansi po ay masyadong maberde at mura at marami po siyang talbos, pag yun ay atin nilagyan mga katribya po ng ating abono, lalo po siya magtatalbos. At nangyayari dyan, sa halip po na bulaklak, mauwi po sa talbos po yung inyong abonong ginawa, pero yung inilagay. Pero ang kalamansi, para siya po ay lalong magbulaklak, makikita ninyo ay nasa dahon din. Ang palatandaan, magulang ang dahon ng kalamansi. Gaya nito, matagal po kasi itong hindi rin po tayo nakapalagay ng ating abono sa ating po kalamansi. Kaya pag nakatikim ito mga katribya ng tubig, lalo na sa ayaw niya sa gusto, may abono siya at wala siyang abono, tinitiyak po natin ito ay mamumuti sa bulaklak. Ngayon pa lang po mga katribya, bunga pa lang po ito ng ating ulan. Ang dami na pong bulaklak na lumabas. How much more pagka yan po ay nating nalagyan ng abono. Ito na po yung ating ginamitan ng organic insecticide. Ang ganda po noong bulaklak niya. Ilang araw pa lang po ito mula po nung ating itong ma-spray yan. Wala po siyang ganong lumilibot na mga paru-paro. Actually, ang mga paru-paro mga katribya, yan ang nangingitlog
doon po sa ating kalamansian para siya ay sumira. Kaya buko pa lang makikita ninyo iba na po ang size. Dahil po mga bulaklak po na lumalabas. Marami rin tayong mga buko rin dito ng mga maliliit. Mga buo naman din po yung mga buko. Ito yung ating area mga katribya po na binugbog po ng kawatan. Ibig sabihin natin na binugbog, talagang lahat po ng berde ay kinuha. Kaya ang tinira po sa atin, ito nga po ang mga pongkan. Pinalitan naman po siya mga katribya po ng marami pong mga bulaklak. Pag ito ay ate po matutubigan, ay nako, ay masisiyahan kayo para itong natawag po natin siya na sampagita. Mamumuti ito sa bulaklak mga katribya. Pangit lang pong pakinggan pero sa Katagalugan ang tawag po doon sa amin ay yung landing-lande. Kumbaga sa kuwan ay ihing-ihina na kailangan na niya pong umihina. Ganon din naman sa kalamansi. Kapag ka po ganito na marami na po ang mga bulaklak na lumalabas na wala pa siyang abono, mga katribya, ay pag sinundot natin ito ng tubig, pinatubigan natin ng husto, asahan ninyo lahat po ng kanyang kilikili ay maglalabas po ng bulaklak. Pagka naglabas po siya ng bulaklak mga katribya, yan naman po ngayon ang ating another batch na aalagaan. Pangmayo. Yan po ang ating mga pangmayong alaga. Ang ating February, wala tayo masyado pong pitasin sa pang Pebrero natin. Marami na po ngayon mga katribya po nag-aalaga ng kalamansi kasi tumaas na po muli Pagka po kasi tumaas po ang presyo ng kalamansi, ginaganahan po ang mga farmers. Pero pagka po mababa ang presyo ng kalamansi, nako, talagang tinatamad din ng mga farmers ang mga magkakalamansi, no? Ang ganda naman po ng bulaklak, oh. Yan, oh. Hindi natin to regular po na ini-spray, pero ang ganda po ng pagkabilog niya, oh. Ganda po ng kanyang pagkabuka pala. Pati yung ating hinog, kung hindi natin siya pitasin, ayaw niyang malaglag, sobrang kapit. Tanggalan natin yung mga kaibigang damo. Ito mula po ng ating malagyan ng organic fertilizer, dumalang po yung mga sangang tuyo na kagaya nito nung nakaraang tagulan. Pero dati no, napakarami niyan nung gumagamit tayo lagi ng puti. Ganda ng mga bulaklak, oh. Ayan, mga trivia, oh. Pakapit, oh. Tingnan nyo, oh, nabubulok na nga po sa tampok po yung kalamansi. Ayaw pa rin malaglag, ayaw niyang bitawan ng bunga. At hindi pong pampakapit ang ating ginagamit na organic fertilizer. Ating bagging, tatanggalin lang natin siya. Pagka tubig na natin, yan, lintik po ang bulaklak na lalabas dyan, sigurado. Kumbaga sa kawan na hindi na po natin kailangan magtigang ng kalamansi ng puno para po maglabas po ng marami pong bulaklak. Ito, once na ating tinubigan, sigurado mas marami pong bulaklak na ilalabas. Ito yung nagdadagta.
Pagka nagdadagta ang isang kalamansi gaya nito, ito kailangan ng putulin. Tapos na ang kanyang serbisyo. Yan ang sakit sa kalamansi. Dapat nag-aalis din tayo ng mga sangang tuyo. Ito ang ating pinaka proning, mga katribya. Tsaka ng bunga nating mga pongkan. Grabe kapit. Talagang ang kalamansi natin ay ngayon lang tumaas, kaya lang wala na pong mapitas na berde. Pag wala nang makuhang berde, pagtsitsagaan na rin po ngayon ang mga yellow. Ito naman kasing ating pongkan ay malambot na ito sa red bag, mapipiga lang siya. Pataba na po natin to sa lupa. Linis-linis tayo ng ating kalamansi at malapit na po natin tong sabugan ng ating organic. Kaya shoutout natin ang ating mga ka-farmers. Alagaan na pong muli. Ito, nabulok na po sa puno, sa tangkay niya. Hindi nakuhang malaglag. Ito, natuyo na, oh. Ang sobrang kapit. Ayan, pagka po ito ipalilinis natin ito, mga katribya, magpapaupa pa tayo. Ito hindi na natin kailangan magpaupa. Iba kusa na siyang lalaglag. Kaya lang iba talagang makapit pa rin. Siguro baka hindi pa talaga siya pongkan na pongkan. Okay, daming bulaklak, mga katribya. Bukan ng ating ulanan eh. Kaya po sa tag-araw, hindi po problema po sa amin magpabulaklak at magpabunga. Dahil napakasipag ng kalamansi magbulaklak. Kaya lang, ang problema po ng marami, ang magpatuloy ng bunga. Doon po sa ating katribya po naman nagtatanong kung ano po yung ating ginagamit. Ito po ay organic insecticide. Under kwan pa ito. Trial pa lang. Hindi pa po ito talagang ating recommended na gamitin dahil under pa siya ng pagsubok. So, makikita pa lang po naman natin yung magiging result na ang ating paggamit nito ng organic insecticide. Kaya tama-tama, dahil po yung ating abono organic, pati na rin po yung ating insecticide organic na rin. Ang hindi na lang po magiging organic natin yung ating pong pandamo. Malay natin baka makadiscover po si Sir Marvin po ng pandamo na organic din. Kompleto na, magiging organic na lahat ang ating magiging gamit. Yan. Gaano katindi po yung mga bunga nating ayaw matanggal, talagang kumakapit ang husto. Samantalang yung iba, konting dampi mo lang nalalaglag na. Pero sa ate, kung hindi mo pa siya pitasin iba natutuyo doon sa sanga. Gaano katindi kapit. Ito yung mga mahihirap na alisin itong baging na ito. Sitaw-sitaw kung tawag. Yan. Para siya ay malanta. Ito naman po yung tawag sa amin ay tumbong aso. Nakakain din ang bunga nito.
Wala tayong mga paro-paro, mga maliliit na nakikita. Yan actually, yan ang suki ng kalamansi. Yung paro-paro. Yan po yung nangingitlog sa ating mga bulaklak. Oh. Nakalusot po sa ating kalamanda rin, no? Meron tayong puputulin. Yan. Ang dahon po ng ating kalamansi ay magulang na. Atat na talagang lumabas ang kanyang bulaklak. Yan. Malinis na ang bunga. Kaya madami po ang ilalabas na bulaklak nito. Meron po tayong pulso o punso. May anay sa loob. Matindi rin ng kone ito. Maganda na ating makawan siya. Natanggal. Kaya lang matigas po ang lupa niyan eh. Sabi nila may nuno sa punso. Pagka dadaan daw sa punso ay magtatabi-tabi. Nakado may nuno sa punso. Ala, di naman po tayo niniwala doon mga katripya. Yung nuno na nuno wika. Yung ating bulaklak, kadami oh. Ganda naman ang kanyang pagkabuka. Sa iba, grabe naman po. Meron tayong bayabas naligaw. Kailangan ito putulin. Binabali lang natin para agad natin makita. Pagka tayo ay nagpatubig, lilinisan na po natin siya. Kaya maswerte mga katribya ang mayroong natirang berde. Dahil yan po ay mga timing din po sa presyo. Maganda ng bulaklak ko. Alis tayo ng ating mga pongkan. Na matagal mahulog sa lupa. Pangkalamansi juice. Meron tayong subscriber na nagsasuggest na kalamansi juice doon natin, yung mga hinog. Actually maganda nga po yun. Kaya lang mahal din po ang puhunan, ang processing. Kailangan meron kang market. Pagka magkakalamansi juice ka, kailangan dapat okay po yung inyong market. Dahil pagka hindi okay po yung market ninyo, ala rin, dapat na siyempre iba kasi dyan, may mga suki na talaga. May ba manual nga nilang pinipigayan eh. Lalagyan nila ng honey bee. Oh, tagal malaglag oh. Ito masarap po sa kawan, no? Sa juice. Ito, dilaw na dilaw oh. Kahit nasira na ayaw pa rin malaglag. Gaano katamis yan. Kahit wala ka ng magic fruit, matamis pa rin yan. Dahil hinog sa puno. Tanggal tayo. Sa ganitong hapon mga katribya, dyan po ang labas po ng mga paru-paro. Pansinin po ninyo ang inyo pong mga kalamansi pagka kayo ay bibisita sa inyo pong farm. Pagkakabukahan,
makikita ninyo marami pong lilipad-lipad. Yan, maaliligid dito. Pagka marami po lumilipad-lipad, yon, nangingitlog na po yan sa inyo pong kalamansian. Pagkatapos na sila ay makapangitlog dun sa mga bulaklak, kabukahan, mapapansin po ninyo pag yan po ay nagbuko na, tapos sinlaki na po siya ng gamunggo, magiging iba na po ang size nya, magiging kupildong na. Ito bilog ito, ayan no. Kaya ganyan ang kalamansi, para po doon sa mga first time pa lang po na mag-aalaga, lalo na po pagka kayo po ay nag-i-spray, lalo na ngayon ay talagang pagalingan ng pag-i-spray. Iba, isang araw lang po ang pagitan ng kanila pong pag-i-spray, nasisiraan pa ng kanilang mga bulaklak tsaka bunga. Gano'n po katindi. Lalo na pagka unabis na hindi mo siya i-sprayin, mga katripya. Yung sa atin na binigay po na sample, mahirap din po talaga po na ipagsasapalaran mo para makita natin ang resulta. Siyempre yung isang bulaklakan nito masasakripisyo yan. Kaya pagka palpak po yung gamot ay inyo pong sinampol na ginamit, mga katribya, lahat yan sira yan. Ganyan pong kahirap pagka magsasample ka. Pero kailangan mo rin naman pong mag-sacrifice para makita rin natin ang epekto. Kasi pagka ginamitan po natin ng iba pong gamot, itong ating sinasample na ito, mababaliwala rin po yung ating unang nilagay. Kaya nag-iwan po tayo muna ng sample sa ating pong kalamansi para makita natin po yung kaibahan. Dahil yung kabila naman ay mga synthetic na gamot ang kanilang ginagamit, nakikita mo rin naman yung kanilang alaga kung okay o hindi. Doon mo rin naman po matatansya kung kayo ay nakatipid o kayo napamahal. Kasi ito, ang gusar na po ng pulbos na ito, 15 to 20 days. Ganyan po ka bisa. Kaya malalaman po natin kung talagang ito ay totoo nga. Siyempre, subukan muna natin. Sabi nga sa Kapampangan, subukan pa mo para mabalo. Pagka umokay, ay totoo siya. Pero pagka hindi, peki siya. Ganun lang naman, mga katripya. Ito ang ating kalamansi. Siya muna po ang ating gagawing sample. Tatanggal tayo ng ating mga bunga, mga pongkan. Yan, yan na ang ating bulaklak. Ay, tayo mga naliligaw na mga ligaw na bayabas, mga tinatain ng ibon. Ating mga pongkan, darating ang panahon, yan po ang magiging mabili. Kaya lang wala na, laglag na silang lahat. Konti-konti na lang ang bunga na natira sa atin. Kataribya, shout out po sa inyong lahat. Alagaan na po muli
Shoutout natin yung taga Sambales. Yan. Gusto rong mag-alaga rin po ng kalamansi, ay gusto rin yan na maka-experience. Wala rin po siyang idea. Welcome po natin siya na ating matulungan. Shoutout din natin yung ating kaibigang engineer na taga Naga. Ay, daming buko po rito na maliliit to. Mga buo, dami. Sana all maraming bunga para meron tayo magiging kapalit. Ayan. Ay, silin ng ating kapitbahay. Lalaki na rin ang bunga, kaya lang iba nangulot na rin. Iba yung nagsarado, pero marami na rin pong nadali ito. Yung ating mga kasama. Dami. Antibay. Lag. Ayan o. Dahil bulaklak o. Magtuloy lang po mga katribya po kalahati nito. Grabe. Ay babayok sa bunga itong ating kalamansi. Ayan. Malinis po yung ating bulaklak eh. Ngayon lang naman po natin ito tinitingnan sa ngayong hapon. Paano mga katribya, kita-kita na po tayo po bukas sa next update po naman natin sa ating pong kalamansi. At happy farming po sa inyong lahat. God bless po, kita-kita na po tayo po bukas. Bye bye.